Na ipinag-utos ng Department of Justice o DOJ sa National Bureau of Investigation o NBI na magsagawa ng malalim na investigasyon kaugnay sa pagkamatay ni Ricardo Zulueta. Ayon kay Justice Secretary Crispin Rimulya, pinag-aaralan pa kung gaano katotoo ang report at hinihintay lang ng kagawaran ang ulat ng NBI hinggil dito. Si Zulueta ay dating Deputy Security Officer ng Bureau of Corrections o Bucor at sinasabing sangkot sa pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid kung saan itinurong utak si dating Bucor Director General Gerald Bantag. Samantala kinumpirma ni DOJ spokesperson Assistant Secretary Miko Clavano na nakakuha na ang NBI ng larawan at fingerprints sa sinasabing labi ni Zulueta sa pahintulot ng kanyang asawa. Nauna nang hiniling ng pamilya ni Percy Lapid na isailalim sa independent autopsy ang labi ni Zulueta. Si Zulueta ay ilang buwan nang wanted sa batas at mayroon na ring patong sa ulo na 1 milyong piso kaugnay sa pagpatay sa mamamahayag na si Percy Lapid. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ayan. Ito pong si Zulueta, ito po yung kasamahan na may kaso din kasama ni Bantag. Alam niyo po, nung nabubuhay pa po yan si Zulueta, meron pong nireveal si Bantag na meron daw isang mataas na opisyal, hindi ko na lang babanggitin, sa PNP, na gusto silang ipapatay. Yun daw ang mamumuno para ipapatay ho siya at saka si Zulueta. Ngayon, may nagkwento lang sa akin. Ito, kwento lang naman po ito, na ito daw talaga ang ginagawang style para hindi ho ma-obvious na pinapatay. Yung magiging ganyan, tapos ang cause heart attack. Yun ang sinasabi. Okay? Ibig sabihin, maraming sa kababayan natin ang hindi naniniwala na ito po ay namatay ng natural cause. So, may mga pumapasok po na idea na kesyo ito daw na-inject ng something that would lead to heart attack. So, pag lumabas daw sa autopsy yun, pag in-autopsy, talagang heart attack ang dahilan. Ibig sabihin, legally, he died on heart attack. But whatever that na nag-cause noon, ay yun daw yung ginagawa ng ilang mga pumapatay. At yan daw ang ginagamit pagka gustong itago yung sistema ng pagpatay. Yun po yung sinasabi nila. Actually, kaya nung una hindi ako naniniwala. Siyempre parang baka naman masyadong ano yan. Alam mo naman yung theory. Kaya lang, siyempre iba rin yung nakita na ho ni ano ito Nakita na ho ni Bantag ito way ahead nung na-interview namin siya dati. Nakita na po niya ito na ganyan ang gagawin sa kanila. It's either i-poison o yung ang ganyan, i-injectan or ipapapatay ng papa-ambush or whatsoever. Hindi natin alam. Okay? We wouldn't know kung sino talaga kung ano ang dahilan. Hindi ko masasabi yan. Mahirap pong manghusga kung yan ba ay... Pero definitely, kasi tandaan ninyo, meron pang isang testigo na nagbago ng pahayag. So, sino ho ba ang nagliling dito kay Bantag? Eto po. So, pwede na namang baka, alam mo yun, baka mamaya ibintang na naman kay Bantag ito. Ito meron nung pahayag si Bantag tungkol po dito. Pakinggan ho natin yung boses ni Senator Bantag. Ay, Senator talaga. Pasok. Nakikiisa akong lubos sa malungkot na pagkawala ni Senior Soap Ricardo S. Zulueta. Noong panahon na magkasama kami, hindi lamang siya isang kasamahan, kundi isang mahalagang kaibigan at kakapatid. Isang tanglaw ng integridad, tapang at di maliw na pagtatalaga sa katarungan. Ang kanyang pagkawala
ay nag-iwan ng puwang na hindi mapupunan. Sa harap ng mga hamon at mga paratang sa kanya, sa amin, ay matatag na nagtindig si Rick. Naglalarawan ng pinakamataas na pamantayan ng pananagutan. Sana magkasama pa rin sana kaming lumalaban upang linisin ang aming mga pangalan. Upang panatilihin ang katotohanan laban sa anumang mga paratang. Mga paratang na ibinabato laban sa amin. Ngunit ngayon, sa kanyang pagpanaw, mas mabigat na ang aking tinataglay na pasanin. Ang pasanin na ito ay sa akin naiwan. Gayunpaman sa kanyang alaala, mas determinado ako ngayon na magpatuloy sa paghahanap ng hustisya upang parangalan ang kanyang pamana at tiyakin na ang aming mga pangalan ay mapawalang sala. Bagaman ang landas na patungo sa hinaharap ay marami at puno ng mga pagsubok, mananatili akong matatag, matapang at di maliw na sumusunod sa batas sa aming paghahangad ng katarungan. Ayan. So, ayan nga po yung pahayag ni Bantag, ni General Bantag tungkol po dun sa pagkamatay ng kasamahan niya. Kitang-kita nyo naman na emosyonal ho si DG. Siyempre, dahil niya yung kasamahan niya ho yan. At ang pangit ho ng whether it was assassination or whether it is natural cause, ang punto ho dito, napakapangit ng pagkawala itong kanyang kasama. Dahil ho sila ho ay hinusgahan na sa publiko na sila po ay mga mamamatay tao. Di ba? Ang sakit ho dahil hindi niya ho yan nalinis ang kanyang pangalan bago ho siya mamatay. Di ba? Sana po yan ho yung isang bagay na maiwasan natin. Kaya lang kasi tayo mga Pilipino, lalo na sa bansang Pilipinas, ang grabe ho ang mag-usig ang ating gobyerno kung papaano palalabasin kagad na ikaw ay may kasalanan. Di ba? Dahil ikaw ay kahit wala pang sapat na ebidensya o di kaya ay sapat na o ito'y nahusgahan na ng korte, wala na ho, hindi na ho mahalaga. Hindi na ho mahalaga sa Pilipinas yung karapatan mo na idepensa sa sarili mo. Ang importante sa kanila basta lang mahusgahan ka na, mabahiran ka na ng putik, yun na yun. So tayo po ay nakikiramay sa pamilya. Ito pong ni Zulueta at sa kanyang mga mahal sa buhay. Wag ho kayo mag-alala at pagpapatuloy po ang Banateros para ho ipaglaban ko ano yung tama at talagang i-expose yung tama lang. Doon lang po tayo sa tama. I-expose natin. Alam ko ho, matindi ho ang pressure. Ika nga. Matindi ang pressure sa kaliwat kanan. Pero sabi nga ni Bantag, mas lalo na
'Di ba? Mas lalo na ngayon bibigyan natin ng ng boses ito. Kaya nga isa 'yan sa lagi naming wish eventually ma-interview natin uli si General Bantag tungkol po dito sa issue na ito.